you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Unafraid I am, for you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything, oh Lord, my They say when darkness falls, loneliness grows, and you will crumble down to your knees. Reasons of living here still unfounded, and the bitterness inside me keeps hurting my heart and soul. Are searching for the source of this strength. Now I know
strength inside. You took away my brokenness and changed my heart with righteousness. My strength inside. You are my strength inside. Consoles my soul and revels all my fears within me. Purposes of my life will now unfold, and all the questions I've been asking have now ended. Taken away from me, believing they're gone forever. Now I know that Jesus is my refuge and my resting place that keeps me strong. My strength inside. You are my strength inside. You took away my brokenness and changed my heart with righteousness. My strength inside. You are my strength inside. I know you are our resting place. You need strength inside. You are my strength inside. You took away my brokenness and changed my heart with righteousness. My strength inside. You are my strength inside. Sing, I know that Jesus is my refuge and my resting place that keeps me strong. My strength inside. You are my strength inside. You took away my brokenness and changed my heart with righteousness. My strength inside. You are my strength inside. I know. Maya't maya ka nang nag-aalala, kumukunot ang noo sa kakaisip. Hindi naman bumubuti, pare-parehong nangyayari. Paikot-ikot lang ang iyong mundo. Ilang beses ko na ngang sinabi, walang patutunguhan kung di ka titigil sa kagaganyan. Basta para sa'kin, kung susubukan mo ang Diyos, hindi ka niya bibiguin, hindi ka niya iisnapin. Bukas ang kanyang palad na naghihintay lamang sa iyong paglapit, sa pagpupumilit, sa pagsabi mo, bahala ka na.
I sing proclaims your glory. Every breath I take reflects your majesty. In your wings, oh Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, you strengthen me. Took away the blindness, now I see. In your sanctuary is where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Every song I sing proclaims your glory. Every breath I take reflects your majesty. In your wings, oh Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, you strengthen me. Took away the blindness, now I see. In your sanctuary is where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Just keeps me going. It just keeps me going. Praise the Lord sa mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. On behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, maraming salamat again for this wonderful opportunity na makapagbigay ng konting kaalaman po regarding po sa salita ng ating Panginoon. At gayon din po, higit sa lahat, salamat po sa ating mga Diyos na bahay for allowing me to stand before you. Alam ko po na tayo po pagpapalain na naman ng ating Panginoon. We are blessed dahil muli na naman po tayong binigyan ng pagkakataon na makapakinig po ng kanya po mga salita na naniniwala po ako that will surely encourage and strengthen our faith. So ngayong gabing ito, tuturuan po muli tayo ng ating Panginoon ng kung na po ang dapat natin gawin upang makuha po natin ang pagpapala sa kabila ng maraming problema or dumadanas po na crisis po ang world. So before that, tayo po muna yung manalangin sa ating Panginoon, yuko natin ang ating pumaulo. Lord, we thank you so much for this wonderful night na binigyan niyo sa amin na muli makapag-aral ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, ikaw po ang manguna po sa amin. Yan, may Holy Spirit mo ang siyang Panginoon na pumagitna po sa amin at kumilo sa aming mga buhay. Yan, may Spirit of conviction mo ang siya pong dumaloy sa bawat puso ng bawat isa po sa amin na makikinig. Kaya mo, ikaw lamang po ang maitaas. You feed us with your wisdom, your knowledge, and your understanding, Panginoon, na maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo. At ito po, Lord, ay maging pagpapala sa amin at mai-apply po namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Lay mo rin kami sa mga technical errors, sa mga technical issues, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, mairaos namin ang gawain nito na nandoon ng kapayapaan, Panginoon. Muli, kiniklaim namin ng victory sa aming po mga buhay. In Jesus' name, Amen. So if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Isaiah chapter 45, verses 1 to 3. Thus says the Lord to His anointed, to Cyrus,
whose right hand I have held, to subdue nations before him and loose the armor of kings, to open before him the double doors, so that the gates will not be shut. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. Verse 3, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord who call you by your name, am the God of Israel. And our topic for this evening is entitled, That You May Know. So brothers and sisters, according to some survey, one of the major problems of most countries today is what we call the global economic crisis. Kaya lang po, pagdating po dito sa atin, lalo na po dito sa Pilipinas, ay talaga pong mas matindi po sa atin. At nakakalungkot po isipin, even inside the church, there are some Christians who are suffering from extreme poverty. Could you imagine that? Nasa loob ng church, nandun na nagsasuffer ng matinding kahirapan. At kung tatanungin niyo po ang Panginoon, ay naniniwala po ako, ay 110% ay ayaw po ng Diyos yan. Bakit ko po sinabi? Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ibig sabihin kung ano daw yung kingdom sa langit, gusto din niya parehas. Kaya pati po sa church, gusto niya parehas. Kung ano yung nangyayari sa langit, gusto niya nangyayari din po dito sa lupa, lalo na po sa kanya po iglesia. In fact, sa Revelation chapter 21 verses 18 to 21, kayo na lang po magbasa. For your information, ito po yung description po ng langit. Kaya pag sinabing heaven, we are going to step on pure gold. Aapakan lang po natin ang ginto. Dito po sa mundong ibabaw, ang ginto po, sinusuot po yan. Ang iba, pinag-aagawan. Ang iba pa nga po, nagpapatayan dahil lang sa ginto. Pero pagdating po sa langit, inaapakan lang po. Kaya naniniwala po ako kung ano po ang gusto ng Diyos sa kingdom of heaven, ay ganun din po dapat sa Church of God. Ibig sabihin, dapat po pinagpapala po ang iglesia. But unfortunately, it is the other way around. Some Christians inside the church, sa panahon po natin, are in the poverty line. Or ang bigat po ng problema pagdating po sa finances. At naniniwala po ko na hindi po yan kalooban ng Diyos. Because in Isaiah chapter 44 verse 1, Yet hear now, O Jacob my servant, and Israel whom I have chosen. Ulitin ko, whom I have chosen. Pag sinabing Israel was chosen, I believe nakasama po tayo. Bakit? Dahil magmula po kay Abraham hanggang kay Isaac, and from Isaac to Jacob, at magmula po kay Jacob up to the 12 tribes of Israel, at hanggang sa atin po ay umabot po. So kung chosen sila, chosen din po tayo. Bakit? Kasi po ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 4, Just as He chose us in Him before the foundation of the world. So ibig sabihin, wala pa po ang world or yung foundations mo ng mundo, ay pinili na po tayo ng Diyos. Kaya kung tutusin, we are so blessed to be chosen by God. Mapalad po tayo. Just imagine, wala ka pa sa nanay mo, wala ka pa sa tatay mo, wala ka pa sa ninuno mo, wala ka pa sa world. Nasa palad ka na ng Diyos. And since we are chosen by God, God has given something to His chosen ones. Ano po yun? Unang-una in Isaiah chapter 44 verse 3. For I will pour water on him who is thirsty. So for your information, back in the Old Testament, sila Abraham po, naghuhukay po sila ng balon. Para saan? Para makakuha po ng tubig. Pero sa church ngayon, when we say water, walang iba kundi po yung thirst for the Word of God. Yung uhaw po sa salita ng Diyos. At naniniwala po ko, ever since the early church and until now, the Word of God is still flowing inside the church. Now second, if we read it further, Isaiah 44 verse 3, ang sabi rito, and floods on the dry ground. Meaning, pinapaulanan po ng Lord. Para ano? Para po mag-flow yung tubig at tumubo po yung mga halaman at hindi po magkaroon po ng taggutom or ng famine.
So in the sense, take note, brothers and sisters, that God would bestow blessings upon them as a signal and marvelous. Na para bagang yung pong floods of waters were made to descend on the dry and desolated world. Bakit? Dahil ayaw po ng Diyos na magkaroon po ng tagutom. Lalo na po sa lugar po ng kanyang mga anak. Ayaw na ayaw ng Diyos yan. At hindi lang po yan. As we continue with this verse, Isaiah 44:3, ang sabi dito, I will pour my spirit on your descendants. So dito po yung Spirit of God was poured out on the day of Pentecost. So it was during the time of the apostles na umabot po sa atin and we have received it. That is why nahagip po natin yung blessing. Bakit ko po sinabi? Fourthly, Isaiah 44 verse 3, and my blessing on your offspring. Ulitin ko, and my blessing on your offspring. Kaya po nahagip po natin. However, the question is this, what is that blessing that we need to know? Isaiah 45 verse 1. Thus says the Lord to His anointed. So dito po, brothers and sisters, si Prophet Isaiah po carries on this remarkable prophecy. As God announces by name yung pong deliverer ng kanya pong mga anak or ng kanya pong mga tao from a coming captivity. Na ginawa niya po ito 200 years, take note, before Cyrus was born. While yung pong His anointed na sinasabi po rito means that Cyrus had a particular anointing from God para sa kanya pong gagawin. Bakit? Dahil gusto po ng Diyos gamitin ng tao yan. Take note, to bless and deliver His people. Although, brothers and sisters, God normally employed Israelites for such purposes. But since God is sovereign, He can use whomever He wants. Wala tayong magagawa. Kung sino ang gustong gamitin na Diyos, yun ang gagamitin niya. At ito pong title na ito were usually given to the kings of the Jews. So who were God's immediate deputies. So, hindi dahil inanoint po siya ng literal na langis nung ginawa po siyang hari, nakatulad po sa ibang mga hari. But take note, because He was raised up and ordained by the divine counsel to perform God's good pleasure. But take note, alam po nating lahat that the anointed one is Jesus Christ. Wala na pong iba. Then, sumunod, sabi pa po sa verse 1, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him and loose the armor of kings, to open before him the double doors. Ang sabi po ng verse, whose right hand I have held. Katulad na marami po sa atin mga kapatid, Cyrus could look back on his life, pati sa karir po niya, and see, take note, kung papaano po hinawakan po ng Diyos yung kanya pong kamay the entire time or the whole time. Next, ang sabi, to subdue nations before Him and loose the armor of kings. Brothers and sisters, for your information, si Cyrus po had a remarkable military career. He subdued the Syrians, Assyrians, Arabians, Phrygians, yung pong Lydians, Carians, Cappadocians, Phoenicians, pati Babylonians, Bactrians, Indians, pati yan. He also had dominion over the Asiatics, yung mga Greeks, pati Cyprians, tsaka Egyptians. Ang sabi nga po ni Herodotus, he vanquished whatever country soever he invaded. Next, ang sabi, to open before him the double doors so that the gates will not be shut. I will break in pieces the gates of bronze. For your information, yung pong armies ng Medes tsaka ng Persians po, na nasa ilalim po ni Cyrus, they conquered the city of Babylon. Na isa pong matinding raid described sa Daniel chapter 5. So according to the ancient historian, si Herodotus po, isa po yung historian. While si King Belshazzar naman ng Babylon, habang nagkakasiyahan po sila. So while ang ginawa naman ni Cyrus, he conquered the city by diverting the flow of the Euphrates River into a nearby swamp. Dinivert niya. Nung bumaba na po yung tubig ng river, para makapagmarcha po yung mga sundalo niya through the water and under the river gates. So kung tutusin mga kapatid, hindi po sila dapat makapasok.
Kung hindi po, take note, naiwan na naka-unlock or hindi po nakalock yung pong gates na sinasabi, na hindi po ma-explain kung paano nangyari yun na naiwan na hindi nakalock yung gate. However, God opened the gates of the city of Babylon para kay Cyrus. Next, ang sabi po ng talata, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places. Ladies and gentlemen, the night they conquered the city, ito pong si Cyrus, together with his armies, took all the treasures of Babylon. At napakahalaga po na malaman ni Cyrus that the Lord had given it to him. Meanwhile, in connection with this, in our modern days, naniniwala po ako na ganun din po sa atin. God had opened the doors or the gates para sa atin. At ano-ano po yung doors na yan na binuksan po ng ating Panginoon? Unang-una is the door of salvation. Alam natin lahat yan, mga kapatid, na nakapasok po tayo sa door of salvation na yan. Kaya po na-save or naligtas po tayong lahat. Second, yung pong door of blessings. For your information, marami pong klase ng blessing ang ating Panginoon. Pero yung pong isang klase ng pagpapala ang pag-uusapan po or pag-aaralan po natin na kailangan makuha or mapunta po sa atin. Meanwhile, sa Isaiah chapter 45 verse 2, I will go before you. Ito po ang sinabi sa Old Testament at gayon din po ang sabi po sa Matthew 28 verse 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Kaya mga kapatid, kahit ano pa ang nararanasan mo, ang dinaramdam mo, ano man ang katayuan mo, huwag kang mag-alala. Kasama mo ang Diyos. 24 hours a day, the Lord is with you. Not only that, ang sabi pa po ng talata sa Isaiah 45 verse 2, and make the crooked places straight. So meaning to say, the Lord will straighten our crooked ways para hindi po tayo manatiling baluktot at para maging matuwid po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Next, ang sabi pa po ng talata sa Isaiah 45 verse 2, I will break in pieces the gates of bronze. I believe na ito pong gates na ito ay katulad po ng gates of hell na pilit hinaharang po ni Satanas sa atin. Sa paano mong paraan? Kapag meron kang pagpapala, merong healing, merong solusyon sa problema, anong gagawin ni Satanas? Ihaharang na naman yung mga gates na yan. Pero ang sabi ng Panginoon, I will break. Wawasakin po ng Diyos so that you can move forward. At hindi lang po yan. Sa Isaiah 45 verse 2, ang sabi dito, and cut the bars of iron. Mga kapatid, alam natin na dati po tayong gabos sa kasalanan. Ang iba po sa atin, we are imprisoned with vices, yung mga hardships, yung mga struggles, yung mga trials. Pero pinalaya po tayo ng Diyos. At binrake po ng Lord yung bars na yan. And most of all, Isaiah 45 verse 3, I will give you the treasures of darkness. Ibig sabihin, yung pong kayamanan po ng sanlibutan ay mapupunta sa iyo, sa atin. Pinadaan lang po sa kanila. Bakit ko po sinabi? If you remember the story of Joseph, sa Genesis chapter 41 verse 55, so, when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. Nag-iyakan yung mga tao kay Pharaoh. Then Pharaoh said to all the Egyptians, go to Joseph. So you don't have food, you don't have money, you don't have clothes, you go to Joseph. Ano po ibig sabihin? Oras ng taggutom, oras po ng krisis sa kanila, but the blessing was with Joseph. Could you imagine that? Kung ano ang kailangan mo, you go to Joseph. At yan po ang gusto ng Diyos na mangyari po sa atin. Na habang nasa krisis po ang sanlibutan or tayo po dumadanas sa iba't ibang problema or krisis, tayo po dapat ang nilalapitan, hindi tayo yung lumalapit. And that is one of God's promises to us, that He will give you the riches of this world. At pag sinabi niyang mapapasayo, therefore mapapasayo, it will be yours.
You just have to believe it, my friend. Brothers and sisters, I just want you to know na ayaw po ng Diyos na naghihirap po tayo. Hindi po yan ang kalooban niya. Kaya lang po yung iba kasi nababaon po sa utang. Ang iba naghihirap ng todo dahil sa kagagawan din po nila. Wag po kayong magagalit. Ang iba hindi alam ano gagawin. Kaya nga sinabi ng Bible, my people are destroyed because of lack of knowledge. Meaning, kulang sa kaalaman pagdating sa pera. At pangalawa, wag po kayong magagalit. Tamad ka. Kaya ka hindi nagkakapera. Sinabi mismo ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Kaya yan po ang isa sa dahilan why we are not blessed by God. Why? Because of laziness. And truth be told, ang kailangan sa panahon po natin yung sipag, yung tiyaga, pati wisdom para yung nasa kanila mapunta sa'yo. Yung iba naman, modesty aside, namimili ng trabaho. Wala pong masama doon. Pero sa hirap po ng buhay ngayon, dapat kung ano po yung opening, pasok ka. Paano ito, Pastor Lud? Ang lead kasi na sweldo or janitor lang. Tama nga naman. Pero hayaan mo lang. For the meantime, kaysa wala kang hanap buhay, magsimula ka muna sa maliit. Remember, when the Lord fed the 5,000 people, He started with 5 loaves and 2 fish. Doon lang siya nagsimula . Hindi siya nagsettle para sa 200 dinari. Hindi pinansin ng Panginoon yun. Ano pinansin niya? Yung 5 tinapay na maliliit. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, mag-umpisa muna tayo sa maliit dahil yan pong maliit na yan, dadami hanggang yung 5 ay maging 5,000. Bakit? Dahil pinasalamatan mo sa ating Panginoon. Kaya dumami, naging thankful ka na kahit ito lang, nagpasalamat ka pa rin. At ganyan din po sa hanap buhay. Mag-umpisa ka sa maliit. Isang araw, magugulat ka na lang. Yung pinagtatrabuhan mo, magiging sa'yo din. Ikaw na magiging may-ari niya, matuto ka lang maging mapagpasalamat sa Diyos. At i-appreciate po yung bigay po ng Diyos sa atin. And always think that everything is possible with God to those who believe and who has faith. For example, kapag nakakakita ka ng bahay na maganda, isipin mo kaagad, magkakaroon din ako niyan. Always remember, brothers and sisters, ladies and gentlemen, once na humihinga, kailangan syempre maging specific po tayo. Bakit ko po sinabi? Iba naman po kasi, Lord, bigyan mo lang ako ng bahay. Kahit kasi laki lang ng kaha ng pospro. Ayun, hindi binigay nga sa'yo kasi laki ng kaha ng pospro. Paano kayo magkakasya dyan? So kailangan i-specify po natin kung anong gusto natin sa ating Panginoon. Lord, gusto ko Lord, yung magandang bahay, yung maayos na bahay kasi 4 yung anak ko . Kaya kailangan 4 na kwarto o maraming kwarto para magkasya kami rito. So specify po natin kung yung gusto natin. Ang tanong bakit? Sinabi po ng Lord, if you ask anything in His name, He will give it. Alam niyo mga kapatid, na nakakalungkot po kasi kung minsan, kung sino pa po yung hindi po naniniwala sa totoong Diyos, sila pa po yung pinagpapala. Tapos yung sumasamba sa totoong Diyos, yun yung naghihirap. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Nakita niyo po si Joseph sa Genesis 41 verse 57? And all countries came into Egypt to Joseph to buy corn. Nagpunta sa Egypt, pumunta kay Joseph, yung lahat ng mga bansa, para bumili ng makakain. Kasi po, bakit? Dahil because the famine was so sore in all lands, matindi po yung tagutom. Pero kay Joseph lumapit. The whole world lumapit sa believer dahil ang believer ang may hawak ng blessing. But unfortunately, sa panahon po natin na ibang mga believers ang humihingi po ng tulong sa ibang tao. Alam niyo mga kapatid, kung mangungutang ka para sa negosyo, normal po yan. Lalo na mag-expand ka ng negosyo, normal po mangutang yan. Pero yung pagdating sa kakainin mo na lang, tapos uutangin mo pa, hindi po yung plano ng Diyos sa atin. Iba naman mga kapatid, nakatira sa miserableng lugar. Ang gusto ng Panginoon, mag-ambisyon ka. At isipin mo isang araw, kailangan mawala ako dito sa lugar na ito. Malipat ako sa magandang lugar na yun. Huwag kang pumayag na ganyan ka lang. Sabi kasi na iba mga kapatid, hindi bali pagdating sa langit, may mansion ako doon. Ang sabi ng Bible kanina, binanggit sa atin, thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, kailangan meron ka ng maayos
na bahay na matitira, huwag kang pumayag at maghintay pa na sa langit pa. Kaya ang gusto nang mangyari ng Panginoon sa iyo, katulad po ni Joseph, go to Joseph, go to Sister Ingrid, go to Sister Gwen, go to Brother Mark. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Yan ang merong Diyos. Yung ikaw ang nagbibigay, hindi ikaw yung binibigyan at hindi ikaw yung kinakapos. Bakit ko po sinabi? Deuteronomy 28 verse 12. The Lord will open to you His good treasure. Ulit ko, the Lord will open to you His good treasure. The heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ibig sabihin, ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang mangungutang. Kaso minsan na nakakalungkot, baliktad, ikaw ang nangungutang. Tapos, ang masakit, hindi ka pa marunong magbayad. Ang mangyayari, ano gagawin mo? Tatago ka sa isang sulok kasi baka makita ka nung pinagkautangan mo, baka masingil ka bigla na wala sa oras. Ang sabi ng Deuteronomy 28:13, and the Lord will make you the head and not the tail. Ibig sabihin, to give them dominion over others and not to make them subject to them. Hindi ikaw yung nasa ilalim. So yung pong head signifies yung rulers at yung mga governors at yung pong tail, yung pong mga common people that are subject to them. So meaning to say, ikaw ang mangunguna, hindi ikaw ang kulilat. Ikaw ang ulo, hindi ikaw yung buntot. At hindi po mag-glorify ang ating Panginoon pag tayo po'y hirap na hirap sa buhay. Ang tanong, bakit? Ganun po ang nangyayari po sa iba. Samantalang pangako naman po ng Diyos yan na pagpapalain niya po tayo. Brothers and sisters, kapag sinabing templo sa Old Testament, yung literal na temple, pupunuin niya ng glory. Sa paano mong paraan? Haggai chapter 2 verses 7 to 8. And I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations. And I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. Verse 8. The silver is mine. Take note, the silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. For your information, ang mga temples before are made of gold and silver. At yung pong presence ng gold at nung silver sa templo glorifies the Lord. However, sa verse 9, the glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. So kung yung pong glory doon sa Old Testament temple ay matindi, ay mas matindi raw ang glory ng temple sa ngayon. Why? Because we are now the temple of God. You are now the temple of God. For your information, the temple of God in the New Testament and in the Old Testament are the same procedure. Yung mga templo po sa Old Testament times are made of gold, silver, and precious stones. That is why the glory of God comes down. While sa atin naman pong mga Kristiyano, if we want the glory of God to come down in our lives, dapat makita po yung pagpapala sa atin as the temple of God. At paano mo makikita ang glory ng Panginoon sa atin kung tagtad tayo ng suffering, sa problema sa buhay, lalo na sa pera? Kaya po sinabi po sa Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So paano po tayo i-bless ang ating Panginoon kung ang mentality po natin is poverty mentality, kaya sinasabing renewing of your mind. Pag poverty mentality, that is one of the patterns of this world. Kaya nga, we need to renew our minds. Sa worldviews po, mga kapatid, madalas po kasi pag mahirap ka, wala, hanggang dyan ka na lang, nabuhay ka na mahirap, mamamatay ka na mahirap. But on the other hand, sa ating Panginoon, kung pinanganak kang mahirap, titiyakin ko sa iyo, lalaki kang mayaman, lalaki at tatanda ka na nasa iyo ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Sinabi na ng Lord, mas matindi, mas greater ang glory dito sa panahon ngayon kaysa roon sa panahon dati. So yung tupong templo nung araw, kung saan lang nakatayo, nandun lang yun.
So yung pumupunta doon lang nakikita ang glory ng Panginoon. Pero sa ngayon, sa bawat lakad mo, nakikita dapat ang glory ng ating Panginoon. Kahit saan ka pumunta, nasa iyo ang glory ng Panginoon. Bakit ko sinabi? Naglalakad na po yung templo ngayon na meron pong Holy Ghost. Dapat ganun po, nakikita po sa atin yan. Kaya lang, brothers and sisters, if that is the case, how come hindi pa din pinagpapala ang iba? Ang sabi sa Isaiah chapter 45 verse 3, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Ibig sabihin, kapag nakita mo ang blessing, pati ang Diyos makikilala mo. At napakaganda pong isipin kung lahat ng mananampalataya ay makita po ang blessing ng Panginoon. While sa Isaiah chapter 45 verses 4 to 6, For Jacob my servant's sake, and Israel my elect, I have even called you by your name. I have named you, though you have not known me. I am the Lord, and there is no other. Ulitin ko, I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. I will gird you, though you have not known me. Verse 6, that they may know from the rising of the sun to its setting, that there is none besides me. Wala nang ibang maliban sa akin. I am the Lord, and there is no other. Napakalinaw na wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Brothers and sisters, bakit po pinagdidiinan ng Diyos itong mga talatang ito? That there is no other God besides Him. Unang-una, sinabi niya that He will give us the riches of this world. Tapos sinabi niya, walang ibang Diyos kung hindi ako lang. Ano po ibig sabihin ng Panginoon? Mga kapatid, I just want you to know, kaya niya po ibibigay yung riches ng world. Dahil ang world po, una, ang sabi niya, you have not known me. Hindi niyo ko nakilala. And why would God give His blessings to those people who do not know Him? And until now, marami pa din pong tao who does not know the true and living God. Yan na nakakalungkot. Akala po na ibang tao, ang Diyos po'y gawa sa kahoy, gawa sa picture, gawa sa bato. That is how they know God. That is why He is going to get it from them at ibibigay niya to those who know the true and living God. At mapapalad po tayo because we belong in a church that believes that there is only one God at nakikilala at alam natin kung sino yung Diyos na yan. At hindi po dalawa, hindi po tatlo, kundi isa lang po ang Diyos. Kaya nga sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Now, who is that God? 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Yet for us, there is but one God. Ilan ang Diyos? There is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live, and there is but one Lord, Jesus Christ. In other words, kaya po tayo hindi binibless dahil alam ng Lord baka ang pera po ang gawin nating Diyos. In truth be told, ang pera po masarap maging alipin. Pero hindi po magandang maging master yan. Wag po kayo magagalit, real talk po tayo. Ilang pong mga Kristiyano, nung wala kang pera, ang dami mong pangako sa Diyos. Sinasabi mo, Lord, pag binless mo ko, maglilingkod ako sa inang todo. Pag pinagpala mo ko, ganito gagawin ko, ganyan ang gagawin ko. Pero nung pinagpala ka na, since you are so busy making money, nawalan ka na ng oras sa Diyos. Dati nagmi-ministry ka, ngayon hindi na eh. Ni hindi mo na namamalayan, you are making your money as your God or master.
Na sinabi niya nga, ako lang, wala nang iba, siya lang ang Diyos mo, wala nang iba. At isa lang po ang Diyos mo, hindi dalawa, hindi tatlo. Brothers and sisters, definitely the Lord wants to bless us. Gusto ng Panginoon, pagpalain po tayo. Kaya lang nagtitiis lang po minsan ng Diyos po sa atin na nakikita, naghihirap ang iba po sa atin. Dahil alam po niya, kapag yumaman tayo o pinagpala niya tayo ng husto, baka makalimutan mo siya. Kaya nga sinabi ni Solomon huwag mo akong payamanin, baka malimutan kita, pero huwag mo naman akong paghirapin, baka sumpain kita. Sa madalit sabi, ang gusto ng Panginoon, saktuhan lang, tama lang. Naniniwala po ako kung makikita lang po ng Diyos na inuuna mo siya kaysa sa ibang bagay at hanap buhay, alam na niya na hindi mo magiging Diyos ang pera. Kaya all the more ngayon na pagpapalain ka niya. Pero kung ngayon pa lang ang priority mo ay iba at hindi po siya, ibig sabihin, hindi siya ang una sa buhay mo. Kaya mas lalong hindi ka niya bibigyan. That is why we need to be careful not to make money as our God. Remember that there is only one God. At kapag sinabing God, marami pong klaseng God dito sa mundo. Hindi lang po yung kahoy, bato, pati po pera. Ginagawan Diyos na iba yan. Tandaan po ninyo, our God is a jealous God. Kaya nga sinabi niya, but seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin, the first priority is always God. He should be on the top of our list. Hindi po sa bottom, kundi sa unang-una sa listahan. Alam nyo mga kapatid, pag ito po ang ginawa natin, then you will see how the Lord will pour out His blessings upon you by opening the doors and the windows of heaven. Mga kapatid, ayaw po ng Diyos na naghihirap ka. Naghihirap ang iba sa atin. Yung kakainin mo na lang, uutangin mo pa. Ayaw po ng Diyos na kinakapos ka. Ang gusto niya, you live an abundant life. You know why? Because you are the glory of God. And the glory of God or God's glory must be seen and shining in you. You just have to have faith sa ating Panginoon. You work hard. Do not be lazy. Be wise. Put your trust in God. And one day, He will give you the desires of your heart and the riches of this world. Why? Because you have known the one true living God. Praise the Lord mga kapatid at salamat po sa mga katuroan niya na hoping na maalala at tumimo sa ating po mga puso't isipan at lagay natin na isa lang po ang Diyos at kilalanin po natin ang gusto ang ating Panginoon para sa gayon mapunta po sa atin yung pagpapala na yan. And meanwhile, to all our first-time viewers, ayun po, na-witness po natin, napakinggan po natin na marami po ang lugmok sa kahirapan. Maaaring ang iba po sa inyo, nasa parehong kalagayan. Nakasalukuyang, nai-experience, lalo na po yung financial difficulties, financial hardships. At ngayong gabing po ito, ay napakinggan po natin that we have to seek God first. Siya po dapat ang unahin natin. Na kailangan siya po, prioritize po natin sa ating pong mga buhay. And we have to know who the real God is. Sa paano pong paraan. That is by accepting Jesus Christ as our Lord and personal Savior and by believing in His gospel for you to be saved. And so that yung pong mga blessing na yan will freely flow in every aspect of your life. However, pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi na talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yan po yung sinasabi nating gospel of Jesus Christ. Yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo dun. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first,
what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So meaning to say, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. But the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, mabigat ang kasalanan mo, mabigat na nagawa mo sa ating Panginoon. But for as long as nandun yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil dyan po nakatingin ng ating Panginoon, yung taos puso na pagsisisi mo. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po'y magpapabautismo or babautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y paghuhugas at pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans 8:11, hindi po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan pa rin yan. Kung minsan, pinipilit natin magbago, 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. At ito rin po yung pamaraan para makilala po natin ng gusto ang ating Panginoon. Kung gusto mo makuha yung pagpapala na yan na binanggit po natin kanina na napag-aralan po natin. So, sa pagkakataon pong ito, sa lahat po ng mga first-time viewers po natin, pwede po ba na itaas po natin ating 2 kamay? Bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon, yuko po natin na ating pumaulo. Pikit natin na ating mga mata. Please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako mapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung ating po mga telephone number sa baba po na mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, bilang pagtatapos, tayo po yung manalangin ulit. Yung natin minsan pa ating po mga ulo. Lord, we thank you so much for this wonderful message na binigay niyo sa amin na muli. Panginoon, pinakita mo po sa amin kung pagkano po ka-importante na ikaw ay makilala po namin para sa gayon yung pong riches ng sanlibutan ng world ay mapa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa araw-araw, help us to know you more and more
to know you better, Panginoon, O God. At patuloy, O Diyos, lahat ng aming mga napakinggan ay may pamuhay po namin, and we look forward sa mga susunod na linggo, sa mga ituturo mo po sa amin. And Lord, continue, Lord, bless us all throughout the week. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today. In Jesus' name, amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.